Nagmulat naman ang mga mata ng halimaw mula sa pagkakatulad at nang makita nila ang ating bida, agad nagpakawala ng napakaraming pandikit nagbibig ng mga ito. Inactivate ni Damian ang kanyang bloodthirst skills kasabay ng pag-iwas, upang mas lalong maging malinaw sa paningin niya ang atake ng mga ito maging ang kanilang trajectories. Isang potion ang muling inilabas ni Damian na kangisipan niyang saad na meron na namang natakot na mga bubuyog. Tumama ang decaying potion sa katawan ng mga Fabre na agad ikinahina ng depensa ng mga ito, kasabay nun sabay-sabay na nalaglag ang mga ito sa lupa at halos mawalan na ng buhay. Nang makita ni Damian ang panghihina ng mga Fabre, alam niyang ito na ang oras upang siya naman ang bumawi, marahanpi siyang naglakad palapit sa mga ito habang hawak ang poison dart. Matalim namang nakatitig sa kanya ang mga Fabre na halatang nabulabog sa kanilang tinitirhan, hanggang sa pangalawang pagkakataon ay magpakawala ng mga pandikit ang mga ito papaatake kay Damian. Hindi naman inaasahan ng ating bida na gagawin ito ng malalaking uod, ay napamura na lang siya habang wala nang maisip na depensa dahil malapit na ang atake ng mga Fabre. Aminado si Damian na naging kampante siya kaya't hindi na malayan ang pag-atake ng mga kalaban, at habang papalapit ang atake hindi na magawa pan makaiwas ni Damian. Dahil doon naisip ni Damian na kung hindi niya kayang umiwas ay kailangan niyang salagin ito, hanggang sa makita niya si Piley na nakasapaw sa kanyang kamay at direktang nakatingin sa kanya. Tanong pa ng masungit na sisiw kung bakit siya tinitingnan ng ganoon ng kanyang master bastard. Tuloy-tuloy sa pagpakawala ng nakakadiring pandikit ang mga Fabre, habang si Damian ay agad na hinawakan ang kanyang minion at pinaikot-ikot sa ere. Saka mabilis na inihagis upang gawing pansalag sa paparating na atake, pumulibot naman sa buong katawan ni Piley ang dimapatid na pandikit kaya't napasunod na lang ng tingin ang mga Fabre dito. Sa pagkakataong iyon ito na ang perpektong oras para kay Damian kaya't mabilis siyang sumugod, upang umatake tanan ng kanyang espada na ikinagulat naman ng mga od. Kasabay ng pagbuelo ng talon sa ere pinagpapatay ni Damian ang mga Fabre, at wala namang nagawa ang mga ito dahil hindi pa din mapatid ang pandikit sa kanilang bibig. Ilang experience points pa ang natanggap ni Damian kasabay ng kanyang Og level up sa ika-25. Humahanggos pa niyang inilaylay ang espada habang habol ang hininga dahil sa pagod. Bilitawan ni Damian ang kanyang armas kasabay nun nagpagbulong ni Piley sa tabi niya, habang nagkalat ang walang buhay na mga Fabre sa kanilang harapan. Matagal-tagal na din mula nung naging ganoon siya kapagod at halos maabot ang kanyang malitisayon, ayon kay Damian kinailangan niya ng matinding konsentrasyon sa pakikipaglaban. Sa kabilang banda nang mabawi ni Piley ang kanyang lakas mabilis nitong sinugod ang kanyang master bastard, saka pinagsusuntok dahil sa inis niya sa ginawa ni Damian. Depensa namang saad ni Damian na wala na siyang maisip na ibang paraan, dahil kapag siya ang namatay sa laro ay hindi na siya muling makakabalik. Sa gitna ng kanilang pagtatalo ipinagbigay alam ng notification, na nakatanggap ng mga hardened shell ang ating bida. At nang tingnan ni Damian ang unahan hindi mabilang ang dami ng hardened shell ang bumungad sa kanya. Nakangising tinawag ni Damian ang kanyang minion, kaya't inis na napalingon si Piley kasunod ang pagtatanong kung ano ang nais ng kanyang master bastard. Sinabi ni Damian na magbibigay siya ng seed sa bawat hardened shell na makukolekta ni Piley, kaya't nagliwanag ang mukha ng minion sa katanong kung seryoso ba ang kanyang master bastard. Nang masiguradong hindi nagsisinungaling ang kanyang master agad sinimulang kolektahin ni Piley ang mga hardened shell, nang mas mabilis kesa sa pangungulekta ni Damian. Habang pinagmamasdan ng mga ito na sisigurado ni Damian na worth it ang kanyang pagsuong sa panganib, dahil ang isa nito ay nagkakahalaga ng 500 gold. At base sa naaalala ni Damian dahil sa kakulangan ng supply ng hardened shell, siguradong mas tataas pa ito sa mga susunod na araw. Ang mga bagay na nangyayari sa AC ay hindi naman gaanong naiiba sa nakaraang buhay ni Damian, at dahil doon nagawa niyang talunin ang bawat halimaw na nakakaharap, kaya't habang nagpapatuloy maaari pera niyang magamit ang alala niya sa nakaraang buhay bilang advantage. Sinabi ni Damian sa kanyang sarili na marahil hindi siya makakatangga ng penalties dahil nasa level 25 na din naman siya, ang tanong naman ni Piley kung bakit kinakausap ng kanyang master bastard ang kanyang sarili. Ang nakatakdang paglalakabay ni Damian patungo sa Cornell Village ay 4 na araw, ngunit nais niyang mag-iba ng plano. Habang inaabot sa kanya ni Piley ang nakolektang nga hardened shell, napagdesisyonan ni Damian na ang 2 araw ay igugugol niya sa paghahanap pa ng mga ito,
at ang 2 araw naman ay ang gagawing paglalakbay patungo sa Cornell Village. Naikuyong pa ni Damian ang kamao sa kasinabing sa ngayon ay humanap muna sila ng pera, na agad din namang sinang-agunan ni Piley na ginaya pa ang tindig ng kanyang master bastard. Sa kabilang banda isang grupo ng kalalakihan ang nakatanaw ng mga pagsabog sa gubat, ang tanong naman ng isa kung ano ang mga ingay na pakiwori niya siya lang ang nakakarinig. Bigla namang napalingon ng lalaki ng batukan siya ng isa pang lalaki, sa kainis na tanong kung bakit ito natutulala. Magpapaliwanag pa sana siya na meron siyang narinig ngunit galit na sinabi ni Liang Kaoming, na nasisiraan na siya ng ulo dahil wala namang ibang tao sa lugar kundi sila. Pilit namang sinabi ng lalaki na meron talaga siyang narinig sa itinuro sa gubat, dahil doon sinabi ni Kaoming na wag niya na itong intindihin dahil paniguradong mamamatay din ang mga ito sa pagpasok pa lang. Agad namang tumalikod si Kaoming sa pinaalalahanan ang lalaki na iwasan ang ma-distract sa ibang bagay, dahil ani ay malayo pa ang kanilang lalakbayin, kaya't napakamot na lang sa ulo na sumunod ang lalaki. Bahagyang nilingon pa ni Kaoming ang mga tauhan sa kapasiga na sinabing, kailangan nilang maabot ang kanilang kota kaya't bilasan ng mga ito ang kilos. Habang naglalakad minsan pang tanong ng wala sa sariling lalaki kung magagawa ba nilang matapos ang kanilang kota ngayong araw. Sagot naman ni Kaoming na tigilan nito ang pagtatanong ng walang kwentang mga bagay, dahil hindi na mahalaga kung kaya ba na ito basta't kinakailangan nila itong magawa. Ang gubat kung saan naninirahan ang mga Fabre ay isang tagong lugar at bukod pa doon, lubha din itong mapanganib kaya't kakaunti lang ang nangangahas na puntahan ito. Gayunpaman kung pagbabasihan ang kayamanan na maaari nilang makamit sa pamamagitan ng hardened shell, ilang grupo din ang mga sumusubok. Ang mga Fabre ay lubhang napakahirap hanapin at hulihin, ngunit para kay Kaoming pinagpapasalamat pa din niya na hindi zero ang posibilidad na makahuli nito. Habang naiisip Kaoming ang mga dapat nilang gawin, alam niyang siya ang masisisi sakaling hindi nila maabot ang kota kaya't ginagawa niyang lahat upang magmadali. Agad pa niyang utos na umpisahan ng kanyang mga tauhang maghanap ng larvae. Gulat na natigilan naman ang mga tauhan sa kasinabing nasa sahig na ang mga hinahanap nila. Napamura naman si Kaoming dahil hindi agad naniwala sa sinabi ng isang lalaki. Kasabay ng paglingon sa harap saad pa ni Kaoming na mukhang kailangan na ng salamin ng kanyang mga tauhan, ngunit maging siya ay natigilan ng tumambad sa kanya ang di nila inaasahang bagay. Napamura ng malakas ang pusit na lalaki nang makita ang nagkalat na mga Fabreng wala ng buhay, galit na tanong pa niya kung sino ang pangahas ang kumuha ng kanilang pag-aari. Ang Fabre Forest ay hindi pagmamay-ari ng Jiangsan Industry ngunit upang masolo ang mga hardened shell, agad tinatakot o pinapatay ng grupo ni Kaoming ang bawat player na mapapadpad doon. Galit na utos ni Kaoming sa kanyang mga tauhan na hanapin ng mga ito ang salarin sa pagpatay sa mga Fabre, habang hawak pa sa kwelyo ang lalaking halos manginig na sa takot. Hindi naman agad nila napansin ang ating bida na tuloy lang sa pamumulot ng mga hardened shell, mula sa mga tinalo niyang Fabre. Nang lingunin ni Kaoming ang likuran gulat na nanlaki ang kanyang mga mata, kasabay ng pagmumura nang makita niya ang abalang si Damian. Takang tanong ni Kaoming kung ulo ba ng boar ang suot ni Damian, habang ang ating bida ay walang pakialam na sinabi kay Piley, na ikutin pa nila ang buong gubat upang maghanap ng mga Fabre. Nandilim ang mukha ng pusit na lalaki dahil sa galit halos lumuwa pa ang kanyang mata kasabay ng malutong na mura. Habang pinagmamasdan ng anyo ni Damian hindi makapaniwala si Kaoming, na wala man lang suot si Damian na pananggalang liban sa helmet ng wild boar. Naitanong pa niya sa isip kung paano ang isang normal na player ay nakarating sa ganoong lugar. Papaalis na sana si Damian nang marinig ang galit na boses ni Kaoming, at tinawag siyang siraulong nakasuot ng bungo saka itinanong kung hinahanap ba niya ang kamatayan. Nang itanong ni Damian kung ano ang kailangan ng mga ito, nagpakita ng galit na mukha ang bawat isa sa kanila sa kasinabing ibigay ni Damian lahat ng kanyang nakuha, bago pa siya pagpira-piresuhin. Nakatitig naman si Damian sa mga lalaki na animoy hindi nauunawaan ang kanilang sinasabi, habang sinabi ni Piley na mukhang North Korean o Korean Chinese ang kanilang mga kaharap. Agresibong tanong ni Kaoming kung alam ba ng ating bida kung sino sila. Sarkastikong sagot naman ni Damian na paano naman niya iyon malalaman. Pasiga na nagpakilala ang pusit na lalaki bilang Liang Kaoming, ngunit hindi napatanong pere ng aring bida sa kapilit na inalala ang pangalang narinig. Naibagsak pa ni Damian ang kamao sa sariling palad nang maalala ang pagkakakilanlan ng pusit na lalaki,
Napaatras naman ang mga ito nang sabihin ni Damian na sila pala ang pinuno ng Evil Workshop, kasabay ng pagturo sa lalaki dagdag pa niya na narinig niya ito mula sa paligid. Seryusong saad pa ni Damian na ang mga ito ang kilalang sumusulpot sa Celes Valley, at nagpapagala-gala upang pumatay ng mga player sa pamamagitan ng mga taktika. Walang prenong dagdag pa ng ating bidang hindi niya inaasahang makikita doon, ang basurang workshop na puno ng violent at brutal na pagpatay. Nang marinig itong umisi ang mga pusit na lalaki at sinabi ni Kaoming na huli na ang lahat para sa ating bida. Kasunod nun pinalubutan nilang lahat si Damian habang naghahandang umatake, tanan ang kanilang mga armas saka sinabing ito na ang katapusan ng ating bida. Nagtatawanan pa ang mga lalaki habang minamaliit si Damian na anilay wala nang magagawa pa dahil ito naman talaga ang hinahanap ni Damian. Walang emosyong napakamot ng tainga si Damian habang sinasabing hindi siya makapaniwala sa mga pusit na lalaki, kasabay nun tanong pa ni Damian kung nirentahan ba Naive mga ito ang buong lugar. Hindi naman agad nakaimik si Kaoming na halatang ikinagulat ang di inaasahang tanong, dagdag pa ni Damian kung binayaran ba ng mga ito ang buong lugar upang ganoon na lang kung angkinin. Habang nandidilim ang mukha pagbabante pang saad ni Damian na maglaro ang mga ito ng patas, habang maayos pa ang kanyang pakikitungo. Dahil kung hindi maaaring kamatayan ang kahinatnan nilang lahat, nagngangali ang ngipi ni Kaoming sa galit kasunod nun utos niya sa mga tauhan na patayin ang ating bida. Sabay-sabay nilang itinutok ang kanilang mga palaso kay Damian, at kasabay ng malakas na sigaw ay ang pagkalabit nila sa gatilyo nito. Agad iniwasan ni Damian ang mga palasong paparating sa kanya, at sa bawat paggiya ng kanyang leeg halos mapirat naman si Piley na nakadapos sa kanyang balikat. Nagulantang si Kaoming nang abutin siya ni Damian at susubukan pa sana niyang tumakas, ngunit huli na dahil agad siyang nakapitan ng ating bida sa braso. Habang kapit ang ulo ni Kaoming pinalipot naman ni Damian ang braso nito palikuran, kaya't napapadaing na lang sa sakit ang pusit na lalaki habang hindi naman makagalaw sa kinatatayuan ang kanyang mga kasamahan. Nakangising saad pa ni Damian na maaaring mga kriminal ang mga ito bilang isang grupo, ngunit siya ay walang ibang sinasandalan kundi ang kanyang sarili, dagdag pa ni Damian na isa siyang confident T o player versus player. Halata ang sakit sa mukha ng pusit na lalaki habang patuloy pa din siyang pinahihirapan ni Damian, napamura naman ng mga tauhan nito sa kagalit na utos na pakawalan ng ating bida ang kanilang pusit na boss. Sabay-sabay na nagpakawalan ng mga palaso ang mga lalaki upang umatake, na hindi naman nakatakas sa matalas na mata at pakiramdam ni Damian. Mabilis na umiwas ang ating bida sa iwinaslagpauhan ang pusit na si Kaoming, habang patuloy ang paggali nitong tuno sa walang konsiderasyong pag-atake ng kanyang mga tauhan. Bumulagta sa sahig ang pusit na lalaki matapos sa kanya tumama ang lahat ng palaso, habang si Damian ay mabilis ang bawat hakbang patungo sa mga pusit na lalaki. Ilang pagwasiwas ng espada ang ginawa ng ating bida at bawat nadaanan niya ay agad na napapadaing, ngunit layunin ni Damian na walang iwang buhay sa mga ito kaya't patuloy lang siya sa pagsugod. Nang inag sa takot ang dalawang natitira nang makita na sila na ang susugudan ni Damian, bagaman ganoon naglakas loob pa din ang lalaki na umatake sa kapang-iinsulto pang saad na mukhang baboy ramong bastardo ang ating bida. Agad namang sinalag ni Damian ang atake sa pamamagitan ng armor na Iron Wrist Guard, dahil doon wala siyang natamong pinsala at kasabay ng pagtaas ng kanyang kamay ang panginginig naman ng lalaki. Kitang-kita ni Kaoming kung paano pinagpapatay ni Damian ang kanyang mga tauhan, at napapamura na lang siya sa galit habang sinusubukang kalabitin ang hawak na pana. Nagngangalit ang ngipi na pinilit pakawalan ni Kaoming ang palaso sa pamamagitan ng nanginginig na daliri. Agad naman itong nakita ng ating bida kaya't hindi ito nakaligtas sa kanyang malakas na pakiramdam. Walang buhay na bumagsak sa sahig ang dalawang pusit na lalaki, at kasabay nun ang patakbong pagsugod ni Damian sa iba pang nagtatapang-tapang ang lalaki. Hindi naman makagalaw ang nakasalampak na si Kaoming dahil magkabilang braso at binti ang may tanan ng palaso sa kanya, at nang makalapit si Damian saad niya dito na wag iisipin ni Kaoming na magagawa pa niyang makaligtas. Ito na ang huling sandali ni Kaoming bago siya tuluyang hiniwan ng matalim na espada ng ating bida. Sa kabilang banda rinig ang malakas na sigaw ng isang lalaki sa loob ng Johnson Industries Factory, kasabay nun ang malakas na pagbukas ng pinto at iniluwa ang humahanggos na tauhan, na ikinainis naman ng kanilang boss. Direktang tumama ang ashtray sa ulo ng lalaking pumasok matapos itong ibato ng kanilang boss,
sa inis dahil sa walang paabi niyang pagpasok sa silid. Pasigaw na saad pa nito na siguraduhin ng lalaking importante ang kanyang sasabihin kung ayaw niyang mamatay, sagot naman ng lalaki na meron silang malaking problema. Hindi agad nakagalaw sa kinatatayuan ng arroganting lalaki nang ipagbigay alam ng kanyang tauhan, na wala na ang Daytime Group 1. Nanginginig sa galit niyang muling pinaulit ang sinabi ng lalaki, habang halata naman ang magkahalong kaba at takot sa mukha ng lalaking pumasok. Malakas na ibinagsak ng kanilang boss ang dalawang kamao sa lamesa, kasabay ang tanong kung paano napatay ang Daytime Group 1. Patuloy ang paghampas niya sa mesa dahil sa galit sa mga Japanese na inakala niyang may kagagawan ng nangyari, ngunit nanginginig sa takot na sinabi ng tauhan na hindi ang mga Japanese ang may kagagawan nito. Nagmadaling kinuwelyuhan ng boss ang kanyang tauhan kasabay ang nanggigigil na tanong kung sino ang gumawa noon. Utol na saad ng lalaki na ang gumawa noon ay ang lalaking nag-post noon ng 3 milyong gold coins sa Game Bank, ang Koreanong lalaki na may id-name na Jinsung 123. Hindi pa natatapos sa pagpapaliwanag ang lalaki, isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang panga. Minura pa siya ng kanyang boss dahil para sa kanya ay walang katotohanan ang mga sinasabi nito, dagdag pa niyang tanong kung gusto ba ng lalaki na mapaaga ang punta sa impyerno. Napapikit na lang ang lalaki at nang inaakala niyang nalalapit na ang kanyang katapusan, sa wakas ay naintindihan ng kanyang boss na ang lalaking nag-post sa Game Bank at ang lalaking tumapos sa Daytime Group 1 ay iisa. Nangigigil na saad pang utos ng boss na sabihin ng lalaki ang lahat ng kanyang nalalaman, pagbabanta pa niya na walang dapat na ilihim kahit pamaliit na detalye. Sa isang banda, sunod-sunod na notification ang dumating kay Damian, kasabay ng pagkakaroon niya ng maraming experience points. Halata naman ang saya ni Damian dahil sa tagumpay na nakamit, matapos mapatay ang halos 50 kalalakihan ng ganoon kabilis. Nagkalat ang bangkay ng mga lalaki sa harap ng ating bida, habang duguan ang kanyang hawak na espada, ngunit walang ibang nais ni Damian kundi magsaya. Bukod sa napakaraming hardened shell, nakatangga din si Damian ng low-grade iron item, elven branch, at gumtree sap. Hindi naman makapaniwala ang ating bida na natanggap niyang lahat ng iyon, sa pamamagitan lang sa isang pakikipaglaban at malamang na nakuha iyon ng mga lalaki galing din sa hindi tamang paraan. Agad sinuri ni Damian ang kanyang natanggap na mga item at lahat ng ito ay lubhang napakarami, hanggang sa umabot na sa 171, 849 na gold ang lahat ng ito. Malawak na napangisi si Damian dahil batid niyang sobra ang mga ito, para kang sa iisang taong gumagawa ng mag-isa. Ayon kay Damian, kapag ipinalit niya ng pera ang mga gold na kasalukyang meron siya, magkakaroon siya ng halos nasa 105 million won. Ang kailangan lang niyang gawin ay i-adjust ng tama ang exchange rate, at sa pamamagitan nun hindi na niya kailangang mag-alala sa pagpapadala ng pera sa kanyang ina. Agad niyang nais ipalit ang mga ito ng cash at para naman sa mga item na nakaw ng mga lalaki, agad niyang pinindot ng isang buton na kinaroroonan makabuluhang libro. Agad nagliwanag ang paligid kasabay ng paglipad sa ere ng Black Pledge Tomb of the End of Times. Nang makita ito, na itanong ni Piley kung ano ang nangyayari, sagot naman ng ating bida na nais niyang muling lumikha ng gear. Lumabas sa screen ang napakaraming option na maaaring pagpilian ni Damian, ngunit desidido siya na muling lumikha ng gear kaya't pinili niya ang item deconstruction. Ang Superior Falchion, Light Short Bow, at Hunter Leather Armor ang MAVA item na napiling mas pagtibayin ni Damian, at bagaman maaari niyang ibenta ang mga item na ito sa magandang presyo, batid niyang sa ngayon ay mas kailangan niya ng high-grade materials. Sa gitna niyon may isang item pa ang hinahanap ni Damian, ngunit agad ipinagbigay alam ng notification na natanggap niya ang titulo bilang Lonely Hyena. Magkasabay na napalingon si Damian at Piley sa screen habang tanong ng ating bida kung ano ito, dahil yun palang nakakita o narinig ang ganoong titulo. Ang titulo na Lonely Hyena ay nag-ibibigay lamang sa isang user cap ang nagawa niyang makakolekta ng 9,999 na item mula sa ibang users. Sa pamamagitan ng titulong ito madaling malalaman ni Damian ang direksyon ng nahulog na item, at malaman kung anong item ang meron sa kanyang katunggali. Gulat na napamura si Damian nang makita ang criteria bago makamit ang titulo, hindi siya makapaniwala na ganoon kadaming item na ang kanyang nakolekta. Sa nakaraan ay hindi man lang na-encuentro ni Damian ang titulong ito dahil na din kasama siya sa malalaking grupo at alyansa, sa ganoong kalagayan hindi na siya nag-abala pang kumuha ng mga nalalaglag na item ng ibang users,
Ngunit ngayon alam na ni Damian kung gaano kaganda ang epekto ng titulong ito.